Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pero yung mga pinagbabawal na bato, overstock, kaya po nagmumura ngayon. Kaya dumadami ang mga tabingi. Ay, grabe. Ay. Lahat ng sasalita na tabingi eh. Ba't mo nagkakatabingi-tabingi ang mga nguso nyo? Sasabihin mo pa, si Vice President, mababa ang IQ. IQ-hin kita, iko-contempt ko tong tao na to eh. Ayan, meron tayong bagong dating na pinatawag natin dito sa Quadcom ni Boy Sardina, si Ma'am Ami Cabrera, OFW. Yan, maraming salamat po sa pagdalo dito sa ating Quadcom ni Boy. At ay mag-comment lang po kayo dyan, magtanong kayo at magsalita lang po kayo ng karapat-dapat dito sa ating hearing kung ayaw nyo pong ipakontempt ko po kayo dito. Okay? Kasi nasa hearing po tayo ngayon ha. Ito po ang Quadcom ni Boy. Okay? Dito rin dumating din sa patawag natin si Ma'am J sa Latar. Sa Latar, totoo ba ito? Yes. Malalaman po natin to kasi hindi man to puputok kung ano eh, no? Maraming salamat po sa pagdalo, Ma'am J. Sa Latar, sa Latara, sa ating Quadcom hearing ni Boy. Maraming pong salamat at natanggap nyo po ang ating patawag sa inyo ha. Umayos po kayo ng pagsasalita, pagtatanong. Kung ayaw nyo pong ipakontempt ko rin kayo dito. Okay? Okay, ito rin si Judson Corpus. Yan, yung mga pinatawag natin sa Quadcom hearing ni Boy. Yan, magsiano po kayo kasi papatawag ko po ulit kayo. Kaya yung mga nagko-comment po dito mga babayan, sila po yung pinatawag ko, na? Sila po yung tingnan niyo po dito sa comment section kung sino ipaka-contempt ko dito pag may pasaway. Bakit sir nawala ang jacket? Nagano po kasi ako, naglinis po kasi may nanggugulo po na mga na may jacket na mga naging tanso. Ginugulo to. Susunod na lang po, mag-ano na lang po ako, magja-jacket. May na-jacketan ko nung nakaraan. Maraming salamat po ha. Diretso tayo. Yung mga wala pa dyan na yung mga wala pa dito sa comment section na pinatawag ko sa Quadcom hearing ni Boy, magsipagdalo na po kayo rito, magsipag-comment na po kayo, no? Kasi pag hindi po kayo dumating dito sa oras ng ating Quadcom hearing ni Boy at pag natapos tong hearing na to, ipapadalang ko hulit kayo ng summon, okay? Tatlong hearing po na hindi kayo pumunta, ipapadampot ko na ho kayo, ha? Sa bagay, mga pideya ngayon, di naman siya. Hindi malinis yang si Sindanya. Ano lang siya, parang ganyan lang siya. Pero malinis yan. Malinis yan. Malinis yan. Palakpakan na si Sindanya. Wawa naman doon si Sindanya, oo. Wawa talaga. Ito mga kababayan, di pa to tayo. Ay mamaya yan, dito muna tayo. Panawagan nitong si Sir Peter Chu Labinya, ha? Saludo. Ka muna, sir. Saludo sa mga pagkilos. Wait ka lang. #Protect VP Sara Motorcade on December 8. Makinig. Ito, meron ho tayong announcement para dyan sa mga taga Davao. Para sa mga kababayan natin nasa Davao na nakikinig sa ating reaction video, nanonood, nakikinig ha. Yeah. Meron hong announcement itong si Sir Peter Chu Labinya. Okay? Saludo sa mga pagkilos, #Protect VP Sara Motorcade on December 8, Davao City, 5 a.m. Assembly bukas at Crocodile Park. Susugurin na ho yung mga crocodile. Sa mismong park pa ho ng mga crocodile mag-uumpisa ang assembly ay ang motorcade na yan. Metro Cebu, 7 a.m. Ano ho ito? Simultaneous, nga, sabay-sabay nagaganapin sa December 8, Bukas. Metro Cebu, 7 a.m. Assembly at Lapu-Lapu City Hopes Dome. Ayan. Punta ho kayo mga kababayan. Palakpakan ho natin yung mga kababayan nating dadalo dyan at yung mga na mag-organisa dito kay Sir Peter Chu Labinya. Palakpakan. Ayan ho, screenshot nyo na ho para yung mga malalapit dyan sa lugar na yan. Davao City, 5 makasali a.m. kayo dyan sa gaganaping Metro motorcade. Cebu, 7 Ito na ho a.m. tayo. Doon na nga ho tayo sa ating main event, ika nga. Yan. Na kung tawagin natin main event. Totoo bang yan na heat stroke si Speaker Martin Romualdez? Wait muna. Wait muna doon.
Okay, may mga dumating ng bagong mga pinatawag ni Boy sa Quadcom hearing natin ngayong umaga. Ayan, maraming salamat po at dumating kayo. Kung ayaw nyo mapapasugpin ako na naman kayo ha. Andito si Ma'am Anyong Vlog. Yan, maraming salamat po sa pagdalo sa ating patawag dito sa Quadcom ni Boy. Giovanni Teodosio. Yan, maraming salamat mo. Karma na yan, kawawa Pilipinas sa tambaluslos na yan. Yan, mga ganyan lang na mga comment. Kasi po dito, pagka meron akong hindi nagustuhan ng mga comment, iko-contempt ko po kayo ha. Kasi ano po to, Quadcom ni Boy ha. Josephine, magandang araw po. Tune in. Salamat sa totoong update, sir. Yan. Bawal po ritong ano ha, bawal ang fake news dito. Kung may mga DDS na mga fake news ang pinagsasabi, hindi po namin kasamahan yon. Okay? Baka bayad yun. O, Ma'am Josephine, maraming salamat sa pag-attend sa ating Quadcom hearing ngayong umaga. Ito po Quadcom ni Boy to pwede ko po kayong ipa-contempt dito. Ito, dumating din po ang ating pinatawag, si James Lexter. Drama na naman yan. Yan. Pwede yung mga ganyan mga comment. Hindi kino-contempt yung mga ganyan, no? Abuse words contempt. Sa akin tong channel na to, ano to Quadcom ni Boy Sardinas po ito. Ayan, maraming salamat sa Prime Optimus. Ito, baka malamang to, baka to ma-contempt to maya-maya. Si Prime Optimus, no? Maraming salamat ha, dumating po kayo sa patawag ni Boy. Sino pa ba dito? Si Ma'am Nancy Presto. Ma'am Nancy, maraming salamat sa pagdalo dito sa ating Quadcom ni Boy ha. Prochid. Pwede mag-season ang Quadcom sa kwarto niya ha. Hanggang under observation siya. Ganda ng comment nito. Maraming salamat po sa pagdalo dito sa ating Quadcom hearing ni Boy ha. Leonarda Ramos, maraming salamat po, no? Ayan, mga solid Duterte kami. BP, ingat po. Ayan, Gerson Corpus. Ayan, maraming salamat po sa mga dumalo. Yung pang mga nakatanggap po ng sumon ha, na pinadala ko, mag-comment po kayo dyan. Kasi pag hindi po kayo nakapag-comment dito, absent po kayo sa ating hearing. Kaya ay obligado po kayo mag-comment. Lalong-lalo sa mga nakatanggap po ng subpoena. Okay? Tuloy na natin. Totoo ba to? At itinakbo sa St. Luke's Hospital. Yan? Maingay masyado sa chatter. Masyado daw maingay sa mga sa mga group siguro, sa mga, di ba? Ano bang nangyari? Tayo concern. Concern tayo sa kalagayan ng ika-4 sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Yan ay ang Speaker of the House. Dagdag pa ho netong si Sir Jason sa will the office of the Speaker issue statement please? Kung hindi naman totoo, dapat mag-issue na para hindi na kumakalat itong mga ganitong klaseng balita. Pakisabi po kung ano ang katotohanang physical o medical na kondisyon ng 4th highest official of the Republic. We deserve to know. I'm sure KLC is also interested to know. Ako po. Sino si KLC? Si Ma'am Crisette Laurete Chu. Hindi ho natin kilala yung KLC. Pero dapat ho talaga ipaliwanag, i-debunk habang maaga pa. At tayo tutulungan ho natin dito si Speaker sa totoo lang, di ba? But tama si Idol, no. Dapat pagkaganyan nagkaroon na ng balita about sa pinakamataas sa pang-4 sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Pag mga ganyan dapat mayroon nang nilalabas na anong kalagayan ng pang-4 sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Kung tatagal pa ba siya or papalitan ng ipapalit sa kanya. Kasi dapat may kapalit agad diyan. Nasa St. Luke's yan. Nakaw. Delikado. Hindi pa nga nag-uumpisa ang iglesia Bakit sinusugod na ang ospital? Natin para kasi kung i-anunsyo naman ng maya-maya na hindi totoo to, sa susunod na video i-update ko kayo. Pero pagkapanood ho natin, tingnan nyo naman ho yan, 3 hours ago na yan. 3 hours ago na ho yung balita na yan. Hindi ho natin ginagaw ng reaction kasi naghihintay ho muna tayo na ang official statement. Pero magtatatlong oras na wala pa. Kailangan na ho siguro natin silang kalampagin na talagang tanungin itong mga nandyan sa Office of the Speaker of the House kung anong kalagayan ng 4th highest official ng ating bansa. Ito na ho mga kababayan.
Itong matindi dito, siyempre pagka sumalansan itong si General's Viewpoint, General Canas, iba ho yan. Palakpakan natin. Game. Okay. Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaksyon ang pinaka-latest post ni Jay Sonza 1 hour ago. Ito yung post niya, basahin ko. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Maingay masyado sa chatter. Ito, nakakabigla ito kung ano. So, basa ko sa mga comments, ito, mayroong message si Mr. Jason Sa. Will the office of the speaker issue a statement, please? Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical or medical condition ng fourth highest official of the Republic. We deserve to know. I am sure si Crisette Laureta Chu is also interested to know. Okay, so may mga reply. Deserve to know din po yun. Kasi Speaker of the House siya. Fourth highest official. Everybody deserves to know. Yeah. Correct. Ba kayo? So, ang daming ko dito. Kung agree ko kayo dyan, comment nyo sa baba, dapat, kung totoo man yan, kung totoo man, dapat, ang comms nitong si Tamba, dapat mabilis pa sa alas 4 naka-report yan. Sabi po, baka ma-impact. Hindi yung agree na may stroke siya. Baka iba yung comment nyo dyan sa baba. Iba yun ha. Huwag nyo naman nung ipanalangin na kung ano mangyari dyan. Mamatay na daw, boss, Kung magurguryang si Tamba, wala naman ho tayong mapapala. Real talk ha. Wala ho tayong mapapala dyan sa mama na yan. Siguro medyo tatahimik ang Pilipinas. Pero still, incompetent pa rin ho yung mga namumuno sa atin. Kaya kahit na mawala yan, wala naman hong maghahanap. So, sobrang gutom, sobrang busog. So, daming karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng Speaker of the House. Okay? Yo. So, tingnan natin ha. Nabasa ko kanina. Okay. LRM Ganata. Sabi ni LRM, ang balita ko, na-stroke nga si Martin Romualdez. Nako. Dahil nalaman niya. Yan ho ba ang dahilan kung bakit walang press con mga crocodile kanina umaga? Na hindi siya ang magiging vice-presidente, kundi si Bong Revilla. Mga ambisyoso. Naku po. Eri tayo dyan. Joy Lambi. Ayan kasi sa HB, ano bang House HB, sa laki ng nawaldas pera tas mapunta ka lang sa Inidoro, Pornada, ang pinapangarap mo na pinipilit maging presidente, hindi talaga mangyari dahil magwawala ang taong bayan. Ito, Juanita Uligo. Grabe no, hindi ko na alam kung ako si Tamba. Ganyan ang tayo ko sa sa sambayan ng Pilipino. Yan ang pananaw nila sa akin. Parang ang hirap, di ba? Yung tipong okay ka naman dati kahit paano Hindi ka nga lang manalo kahit senador, pero okay ka naman. Wala namang pakialam sa'yo yung ordinaryong Pilipino, pero ngayon pagka nakikita yung mukha mo, asiwa sila sa'yo. Hirap ng ganun. If it turns out to be turns out that he truly had a stroke, it should not be a source of joy for anyone. Correct. However, what I can say is that it may be a result of the immense pressure stemming from the atrocious actions he has taken within his being a congressman. Katrina Cortez Wong.
na heat stroke kakakulimbat. Virginia Homer, napakaaga at napakagandang aginaldo ngayong Pasko. Bastos talaga yung ibang mga nagko-comment eh. Matindi ho talaga yung iba. Iba ho yung trip ng ibang mga kababayan natin. Matindi. Joel, yung mga comments. Oy, shoutout dun sa nag-send sa akin ng video na to ha. Sinend sa akin yung video nitong si General Macanas. Shoutout sa Ang bida sana, mabasa naman Martin para totally stroke. Alvin Lago, Sabi kayo ah. finally, the best news of the day. Maria Garay, sana kunin na siya para matigil na. Matigil na. Yolanda Parungaw, natuluyan? Question mark. Aba, Merry Christmas yan. Ismael Samarita, dapat dinala sa pinakamalayong hospital. Hindi naman yung nag-comment na yung palakpakan natin. Grabe na patawa mo ako. Madam, kung sino ka man, ibang klase ka, tindi mo. Sana daw dinala ito si Tamba sa pinakamalayong hospital. Renato Molina, Lupit yung nag-comment nun. is karma working now? So, poros mga negative comments ang nababasa ko dito. Hindi ko na lang basahin. Bong Anserio Aptian, kung totoo, good news po yan, idol. Ganyan, sabihin mo, Tamba, sabihin mo na troll yung mga yan. Ah. Punta ka doon sa post nitong si sa team ni Tamba, sa niya, diyan sa mga media group nitong si Tamba. Puntahan niyo yung post nitong si Sir Jason sa. Then sabihin niyo na puro mga trolls yan. Tapos punta kayo dito sa video na to. Sabihin niyo na yung mga comment dito puro trolls yan. Ano mapapala nila dito? Ano mapapala nila pagka nag-comment ng PH Update? Okay mga kababayan ha, tulungan natin si kumpare ko tong si PH Update ha. Sana itong December makakuha niya yung 1 million no. Bait niyan. Kumpare ko yan, malakas uminom tong kumpare ko na to eh. Salamat ha. Ay maraming salamat kay Mami Leticia ha. Siya yung tiga-update sa atin ng re-reactionan. Mami Leticia Dukilo from Canada. Right. O tuloy natin to. Oy, mga nagtatawanan diyan ha. Oy, maraming salamat pala sa mga umutad sa ating Quadcom hearing ni Boy ha. Ito, nagdatingan na po sila. Ayaw po kasi nalang makontempt or mapadalan ulit ng mga sumon. Ay nako, si Dane Aldrich. Aldrich na. Ayan, maraming salamat sa pag-attend sa ating hearing ha, mga kababayan. Sa mga nakakapanood po ngayon, Quadcom ni Boy Sardinas po ito ha. Ito pong mga nandito sa comment section, sila po yung mga pinadalan ko ng mga subpina. Ayaw po nila na masubpinahan ulit sila kaya nagko-comment po sila dito. At pag meron po akong mga nakita rito ng mga comment, bad comment, pwede po silang i-contempt, okay? Pwedeng i-contempt diyan. Okay? Idol Leo Galgate, sana kunin na siya ni Lord. Sana may update na kung natuluyan na. Mukhang ayaw po atang magbigay ng update ngayon mga babayan kasi mukhang malala na. Hindi, sa akin nararamdaman lang ha. Kasi manghuhula kasi ako eh. Okay? Pero sana, wag naman sana siyang kunin agad ni Lord. Daming pera. Ay, makukuha ba yun kaagad? Pagka masamang damo, hindi agad kinukuha ni Lord mga babayan. Tandaan nyo yan. Ito si Ma'am Mary So ba ano yan? Sana deads na siya. Yan, maraming salamat po sa pag-attend dito sa ating Quadcom hearing ni Boy. Joby Linda, another scripted scenario kasi no point of return sa kanilang planong di mabuti. Sana makatin katawan niyan na overdose sa pera. Nakaka-overdose pala yung pera, no, mga kababayan? Siguro sa pera, no? Sabagay, nakaka-overdose kasi yan. Hindi mo alam kung paano mong gagastusin. Pwede ka talagang ma-stroke. Biruin mo, isang bahay ang pera mo, isang mong dadaling yan. Bumili kang eroplano. Mapapagawa ka pa ng landingan ng helicopter. Pupunta ka ng Amerika, papasarado ka ng isang butik, bibili ka ng sobrang mamahalin ng mga gamit, ilalagay mo sa bahay mo. Pag na-stroke ka, hindi naman madadala yan ay. Sige, dalhin mo doon sa libingan mo at magtayo ka ng security guard agency doon. Kunyari, nagpatayo ka nalibing ka na.
lahat ng kayamanan mo, isama mo doon sa libingan. Pero syempre, dapat magtayo ka ng 24 hours doon ng mga security guard para hindi hukayin yung libingan mo. Aba, kung malaman ko lang na nandun yung mga kayamanan na, baka huntingin ko yung libingan nito Bandalos-Los, no? Kahit kayo, siguro. Di ba? Tuloy natin to, mga kababayan. Maraming salamat sa mga umatan sa ating Quadcom hearing, yung mga nakako-comment dito, no? At ay, lagi lang kayong umatan dito sa ating Quadcom hearing ni Boy para hindi ko kayo mapadala ng supin at hindi po kayo makontempt. Okay? Diretso. Minsan di nag-iisip itong mga congressman na to, sa totoo lang. Chanisin, praying for Tambi, speedy RIP. Ano naman to? Huwag ganun. Grabe naman. Belix Blanco, yes po. Sabi, totoo, may nag-post. Alam ko, speedy recovery. Pero yung speedy RIP, iba yun. Huwag hong ganun. Din po kahapon na mga vlogger. Shoni Garcia Alcantara, heat stroke, palagi naman nasa malamig yan si Tambi. Hindi stroke yan. Tama ito, tama. Mario Abel. Hindi heat stroke yan kasi hindi naman yan pumupunta sa mainit eh. Tama ito si Idol dito, yung kasali dito sa Quadcom hearing ni Boy. Overdose sa pera. Oo, tama. Maganda yung comment nitong nasa hearing natin ni Boy. Ayan, maganda yung kanyang mga sinasabi. Mukhang may tama talaga to, no? Malayo sa contempt ito dito sa ating hearing. Pray for a speedy recovery, but always believe God moves in mysterious ways. Ay mga kababayan 2,165 yung viewers ngayon. Pa-like naman mga kababayan. Ipapa-content ko kayo, kakaunti ata yung like. Like. Ilan na ba yung like? I-like nyo naman tong ating Quadcom hearing ni Boy. Asa na ba yung mga lalong-lalo yung mga nasa hearing dapat naka-like kayo sa video natin. Mga kababayan, malaking tulong yan sa ating channel, no? Para laging may update kayo sa ating mga vlogs. Asa na gayon? Ha? Ilan na ba yung nag-like? Ayan Oy, mag-like na konti pa lang yung like mga kababayan, oy. 350 like pa lang. Ipapa-content ko yung mga hindi mag-like diyan, ha? Like niyo naman mga kababayan ay. Tuloy. Baka hindi ho heat stroke kung sakaling sinubit siya. Baka Hindi. Tama nga naman yung punto ng isa. Paano may heat stroke? Lagi naka-aircon yan. Paglabas ng sasakyan na naka-aircon, papasok sa opisina na naka-aircon. Pag uwi sa bahay na naka-aircon, pasok sa sasakyan na hindi ho naiinitan yung mga ano niyan. Di ba? Laging malamig yan si Tamba, kaya sa tingin natin, iba yan, iba. Sobrang stress na yan. Hindi na siguro. Tingin ko, hindi na nag-social media yan. Inihaw manok. Totoo nga yata ang karma. You reap what you... Okay, wala man lang Walang puro anti. Naku. Puros mga negative comments. Ayoko na lang basahin. So, ito si Mr. Jason Sa. Siya na naman nag-post noon yung Code Blue. Yung nangyari sa palasyo, may nagsigawan, nagsuntukan, mamaya in-airlift. Ang dalawa, dinala sa Senlo Hospital, si Mr. Jason Sa ang unang nagpaputok nun. When was that? Mga September ata, yung nag-Code Blue. Kaso ang problema merong mga pasapasa si kinabukasan, hinayaan muna nilang sunugin ng issue yung mga vlogger at saka yung mga Pero nagpakita itong si Marcos Jr. para i-debunk niya na merong Code Blue. Pero hindi ho nila alam, napakaraming lumabas na pasapasa sa katawan. Tapos meron pa siyang black eye sa ilalim ng lupa. Kaya kahit papaano talagang merong nagjumbagan at malaking chance na yung balita na talagang nagkaroon ng Code Blue totoo din noong mga panahon na yun. Kaya pagkagaling ho ang mga ganyang klaseng balita kay Sir Jason Sa,
mag-isip-isip na ho kayo kasi yan, maraming koreksyon yan. So ito, maraming sources itong si Mr. Jason Sa. Anyway, hindi naman siya sigurado. Klarin natin ha. Tatanong lang eh. Kaya ulitin ko yung kanyang post. Totoo bang na-heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Masyadong maingay ang chatter. Tapos sa comments ni highlight niya, will the office of the speaker issue a statement please? Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical or medical condition ng fourth highest official of the Republic. So, ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa ano na yan, breaking news na yan, no? Hindi pa naman tayo sigurado kung gaano katotoo yung ano na yan. Kumbaga nagtatanong lang naman itong si Sir Jason Sa, wala pa akong sumasagot mo pa hanggang sa ngayon, kaya hindi mo malaman ng ating mga kababayan kung kumusta na. Anong pakiramdam nyo mga kababayan? So bakit hanggang ngayon ilang oras na ay wala pa ring update? Wala pa ring update mga kababayan eh. Palagay nyo buhay pa kaya 'yon? Ano, palagay nyo buhay pa? Buhay pa kaya? Buhay? Wala pa. Kasi may tiga-update po tayo eh. So wala pa talaga. Wala pa. So ilang oras na to mga kababayan, wala pong update. O sino natutuwa na diyan? Sabi karma sa kurap yan, tawagin syempre sarap kain. O marami sigurong nakain. Isa pa yan. O maraming salamat kay Jason Reyes sa pagdalo sa Quadcom ni Boy Sardinas. Ayan, at malayo po kayo sa contempt. Ang palagay ko nito, kumain ng marami to. Sa heat hindi naman to talaga na iinitan. O baka hindi nga ito nasisinagan ng araw eh. Oo. Maaring na hindi nakahinga, natabunan ng pera. Pwede rin, no? Itapal sa noo ni Tamba yung mga kinurakot niya sa taong bayan. Naku, sa noo pa. Hindi mo makakahinga yan. Malamang, baka natabunan po yung ilong. O, pwede rin yan. Roxanne Molina. Yan, maraming salamat sa pagdalo dito sa ating Quadcom, no? Ma'am Lynn Amon. Yan, let's pray na sana mawala na siya. Lupit! O yan nananalangin itong mga kababayan natin kay hindi naman siguro tayo masama na ipanalangin na mawala na siya. Kasi siya alam naman natin na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganito ngayon ng bansa eh. Sa daming nananalangin na siya ay mawala na, ayan, na-stroke, no? Hindi mamamatayan agad, maghihirap muna siya, sabi ni Idol Amon Calypso. Ayan, buhay pa. Buhay pa daw. Mikob, buhay pa daw, buhay pa. Pero ilang oras na po, wala pa pong update baka yung suggestion ng isang nag-comment, dalhin sa pinakamalayong hospital, kaya mo pa hanggang sa ngayon, wala pa rin tayo balita dito kay Tambaluslos. Ngayon naman, dito ho tayo, kaya Ito. Showbiz Fanatics, matindi ho ito eh. Pagdating sa paglalatag ng mga balita, malupit ho ito. Palakpakan mo muna pala natin itong si General's Viewpoint, General Manganas. Palakpakan mo muna natin. Maraming salamat, General. Thank you. Hindi ho talaga yan. Ito dito tayo kay Showbiz Fanatics Game. Matapos palapasing fellowship lamang raw ang nangyari sa Malacanang Palace nang dumagsa roon ang mga mambabatas. Veteran newscaster Ted Filon isiniwalat ang di umano'y planong demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balitang dapat hindi palagpasin ng maraming Pilipino kung saan matapang na isiniwalat ng news presenter at radio DJ na si Ted Filon ang mga di umano'y plano raw ng mga babatas na ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news ngayong araw. Malaking balita ho yan kung talagang yung balita na yan na ang pakay, ang purpose ng pagpunta ng mga congressman dyan sa Malacanang para talagang lalong pagplanuhan ng paggiba dito kay VP Sara matindi ho ito. Kung saan
umani na Ulit po, ng samot-saring reaksyon matapos isiwalat ni Ted Filon na tila mukhang hindi fellowship ang nangyayari sa loob ng palasyo lalo't may nakapagtimbre raw at di umanay may nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan kay VP Sara. Ayon mismo sa veteran journalist, hindi raw fellowship ang nangyari sa loob ng palasyo kundi ang planong demolition job at pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa veteran newscaster, ipipilit raw talaga ng mga mambabatas na magkaroon ng pagpapasya ang mga kapwa nila kongresista na maisumite sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kahit imposible, tila ipipilit raw ito ng mga representative ng Kongreso dahil isa-isa silang masusukol at mabibisto sa kanilang mga kabalustugan na ginawa sa Kongreso. Ilang hearing raw kasi ang nangyari sa Committee on Good Government and Public Accountability at pinanindigan ng mga mambabatas na ito na impeachable ang mga di umanay kinumit ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang ahensya sa di umanay paglustay raw ng pondo nito ayon mismo sa kanilang investigasyon. Ngunit nang lumabas ang unqualified report mula mismo sa Commission on Audit, mukhang magigipit ang mga mambabatas dahil pinatunayan mismo ng COA na walang mali sa ginawa ni VP Sara sa ahensyang kanyang kinabibilangan. Ang mas Kaya umapahanggang sa ngayon, wala pa rin nung schedule itong si Chu. Itong si Joel Chua ng susunod na hearing para dyan sa Committee on Bad Government. Kasi ang dami yung mga lumalabas na ebidensya na kung saan magpapatunay na itong si Vice President Sara Duterte, yung mga dokumentong isinumite sa COA, talagang wala hong mali doon sa mga yun. Ito lang hong mga congressman na kagaya nitong si Congressman Joel Chua, ang hindi naman ho kasi auditor, di naman trabaho sa COA, nagmamagaling. Kaya nagkakanda, hindot-hindot po yung mga dyan, pinag-uusapan. Di pa tapos ang investigasyon. At hindi pa raw dito, paano raw lulusutan ng mga kongresista ang naging report na ito mula sa Commission on Audit na pinatunayang nasa ayos at nasa tama ang paggastos ni VP Sara sa mga budget na inilan sa kanya, gayong kanilang pinagpipilitan na impeachable di umano ang kinumit ng Vice Presidente. Ang mas matindi pa nga raw dito, paano raw pasisinungalingan ng mga kongresistang ito ang report mula sa COA, gayong bukod sila ang nag-imbestiga, di mo na pinaniniwalaan ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Sila rin ang tatayong Committee on Justice sa nasabing pagpupulong ng Kongreso para mailusot sa Senado ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Halimbawa na nga lang raw dito ang Batangas representative na si Jinky Luistro na isa sa mga nagpipilit na dapat makasuhan at mapanagot ang opisina ni VP Sara sa di umanay mga paggasta nila na hindi raw naaayon batay raw sa kanilang investigasyon. Mukhang sila-sila na nga lang rin daw ang gigisa sa kanilang mga sarili sa sarili nilang mga mantika. Gayong kahit ilang beses nilang inimbestigahan ang opisina ni VP Sara, mukhang wala pa rin silang nakitang matibay na ebidensya. Bukod nga raw sa iba ang gusto ng Pangulo at huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara, mukhang naiipit raw mga kongresista dahil hindi ito ang gustong mangyari ng liderato ng Kongreso. Narito at panoorin ang buong balita kung saan nasukol ng TV news presenter at radio DJ si Ted Filon ang mga mambabatas na tila nagmadaling pumunta sa Malacanang para di umay pag-usapan ang demolition job laban kay VP Sara. Ayon sa TV broadcaster, huwag na raw maglokohan dahil bandang huli, sila-sila rin ang maghigipitan. Panoorin ang full video! Kasi ang maraming salamat po sa mga nanonood at mga nag-like ng ating video. Sa mga hindi pa po naka-like dyan, pa-like naman mga kababayan at pa-subscribe naman. Maraming salamat po sa mga new subscribers natin at maraming salamat sa mga dumalo sa ating Quadcom hearing ni Boy Sardinas. Andiyan si Sir Body 2 Official, Crisaldi, Sasot, Karma Israel, Dennis Baguan, sana makarma din si Abante.
Sinama niya na si Abante. Galit na galit pala si Sir Dennis kay Abante, no? Nor Hair, ayan, maraming salamat po sa pagdalo. James, sana maging, ano ba tawag doon? Hindi man na nakaharang. Ayan. Kung totoo yan, magpapainom ako sa barkada ko. Ako rin! Hoy, mga barkada ko dyan, magpapainom ako! Magpapainom ako ngayon. Kasi ilang oras na, mga kababayan, hindi pa tayo nagkakaroon ng balita dyan. Ibig sabihin, ano kaya? Deadpool na. Magpapainom ako ngayon. Asan ba si paring Norher Maung ko? Sige, magpapainom kami mamaya. Magpainom tayo. So ito na yung kay Idol Ted Pailon. Iba naman to ha. Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Kaya yan pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na in-endorse po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Yun ang problema natin doon. Yan. Yun ang problema natin doon, di ba? Yan ang nga rin ho ba sinasabi natin dito. Parang naglolokohan ho tayo. Ano po bang kailangan? Kaya nga, di ba, ang sinusulong ho nila ngayon, huwag nandalin sa committee yan. Mag-gather na ng mga pirma. Kasi maglolokohan nga naman sila eh. Bakit nila didinggin yan sa committee ng Committee on Justice kung yung mga laman ng complaint na hinihain, itong mga grupo na to, hango doon sa mga napag-usapan dyan sa Committee on Good Government, Bad Government, di ba? Ang labo, di ba? Ganun nung sila kabayas dyan sa House of Representatives. It's the only sale of the year. So hurry and go to our sale to get 10% off the Max plan. Leaders ay kinausap ng Presidente. Ang sabi daw nila fellowship, pero huwag na tayo magpakatanga dito, di ba? Dahil ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartihan ito? Paano kahuhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay, ito po gagawin ko ito ng medyo episode ng Think About It. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-iimbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron na sila mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi ngayon yan po'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice. So, na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Yan pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito mga ebidensyang ito. Yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na in-endorse po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na
grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice, kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Patay lang pataka dyan. Magpakatotoo po tayo dito. Ganun. Ayan ha. Ang ganda nung punto na yun itong si Sir Ted Pailon, palakpakan ho muna natin. Galing, di ba? Ayun. So parang, Ayan ha. Yung mga nagtatanong, yung mga, asan na? Paano nyo na? O, ayan na, yung sagot sa mga nagtatanong about sa COA. Dan sa mga pinagkukurako doon ng ating Vice President. Apurado kasi kayo eh. Apurado itong mga tanso na to eh. Pagkasampalin ko kayong tigi-tigisa, iko-contempt ko kayo eh. diba? Ngayon, yan. Eh, kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka ng Committee on Justice, iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? Malabnaw ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon i-discover nito na hindi kayo magmumukhang tanga? Diba, nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dik-dik ninyo na impeachable offense ito? Yan. Kamali ito, nag-ground for impeachment ito. Kami nagkain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako Yung problema doon. Ano kayo ngayon? Ano? At saka kumbaga kung sakaling talakayin nila dyan sa na Committee on Justice, wala na ba't pa nyo tatalakayin? Kayo din ang mga nagsasabi na na grounds for impeachment, higa nga. Ba't pa tatalakayin? Direkta na yan. Kaya wala nang hearing dyan. Pirmahan na, rekta na yan sa Senado. Para kumbaga iwas pusoy na sila, bahala na kayo dyan. Ibigay na natin sa Senado yan, di ba? Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Kung nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo dito nakaraan sa komite, ito nyo na dito. Ako makikita ng tao kung ano kayo pagagaling ng gusto dyan. Hindi ba? Oo, kailangan ko na yung sinabi nila dito sa komite nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP, makita natin. Sa Committee on Sa Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or... Ang hirap po kasi, masyado po silang nagpakabibo eh. Hindi yung tipong, tingnan natin kasi hindi pa naman tapos yung investigasyon ng COA. Wala namang pag-uusap dyan sa impeachment na yan. Huwag nating, dito yung accountability muna ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya pa namumuna. Huwag muna ipasok. Kaso pabida sila eh. Sa tingin mo natin ground for impeachment yan. Betrayal of public trust yan. Di ba? Kailangan ho talaga, dapat yan. Ganyan ho silang bumanat ng mga panahon na yon. Dapat nagpakaiwas po kayo, wala po kaming alam sa impeachment. Ang ginagawa namin dito, in aid of legislation lang. Huwag po natin pag-usapan yan. Napakasalimuto na bagay yan. Pero lahat sila naglulundagan eh. Ngayon, umabot na sa punto na to, sila na, kumbaga, na corner ho sila dito sa isa na to, kaya nagpatawag sila. I am sorry, baby. Escape. You cannot break away from that. Diba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing, at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? Ang dami nang dapat ipaliwanag dito, ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Ang sabi nga dito, ha? Okay. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. At yan ang gagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po sa batasan.
Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Alright, thank you, thank you, Idol. So, ayan ha. Yung huli na sinabi ni Idol Ted, si Tamba yun na yun. So, maraming salamat sa umattend ng ating hearing. So, basahin ko naman yung mga comment para naman mabasa natin. Yung mga umattend sa hearing ngayon ay pakilista, sekretary. Asan may sekretary natin dyan? So, yung may mga subpoena pa na mga napadalahan ko, kailangan susunod na hearing natin ni Boy, ay umattend po kayo. Ito, umattend si Ilyasar Acorn. Buhay pa ba? Buhay pa ba? Di pa yun mamamatay. Masamang damo eh. Okay. Yun ang sabi ni Eliezer. Alright. Si Sir Alex, goodbye Philippines. Goodbye Philippines na. Pero biruan nyo mga babayan ha. Wala pang update, ilang oras na to. Hindi pa nagkakaroon ng update. Okay? Yung mga nananalangin dyan, at ngayon magpapainom na. Okay, magpapainom ako ha. Yung mga lasinggero dyan, magpapainom ako ha. Kasi nakarama na si... Okay. So, malalaman natin yan. DDS Solid. Okay, maraming salamat. Rodney Palmes. No? Pakilike naman yung video natin mga kababayan. Maraming salamat sa mga nag-like at mga nag-subscribe sa atin. No? Ito yung mga dumating sa ating Quadcom hearing ni Boy Sardinas. Catherine Winslow, Duterte forever. Yan, maraming salamat. Nob Pores. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating Quadcom hearing ni Boy. Tapos na yung ating hearing, nag-shoutout na lang tayo. At sana susunod na hearing na yan, dito kayo ha. Kung ayaw nyo makontempt ko kayo. Salamat po. Alex Diaz, maraming salamat. Arvin Dilamitas, bakit wala na ang nagrally sa EDSA? Ano po, patay na daw ata si ano eh. Hindi, joke lang. Easy ka lang. Hindi nyo ba nakakita na nakakasado na? Ha? Pasado na po yan mga kababayan. Ito lang ha, inaano lang eh. Tawag dito, nire-refresh lang kung magtutuloy ba talaga ang pag-impeach dito sa ating pangalawang Pangulo. Kung nag-uusap kasi kung talagang pagtutuloy yan, andyan na, ready na po ang mga Iglesia ni Cristo. Mga Muslim, nagsalita ng nakaraan dyan sa video ko kukunti pa yan, huwag pa kayong mag-alala. Kasi may negosasyon pa pong nangyayari ngayon. Okay? May negosasyon muna. Kasi sobrang po yan, dami po yan. Oo. Organizer ng rally sa EDSA ni Bangag naghahakot ng 1,000 isa. Maraming pinababalik na mga bus dito sa Camarin, Caloocan. Judith Sobremonte. Ayan kababayan natin to, nagbigay ng update ha. Ang sabi niya, organizer ng rally sa EDSA ni Bangag naghahakot na 1,000 isa. Maraming pabalik-balik na mga bus dito sa pabalik-balik. May bayad 1,000 daw ang isa. Okay, nag-leak to. Organizer ng rally sa EDSA ni Bangag naghahakot na 1,000 isa. Maraming pabalik-balik na mga bus dito sa Camarin, Caloocan. Magrarally din itong mga Oh, man. Ayan na, mababalita natin to kasi lalabas din to sa mga vloggers. So, maano natin to meron tayong balita nito Kababayan natin, subscribers natin to. At yan yung balita niya. Okay? Samsung Note 10, drama lang yan para kaawaan. Pumunta nga yan sila Tamba at Bangag last 12/5/24 sa Pamabu City, Davao del Norte sa may City Hall at 9 AM para mamigay ng ayuda. Wala naman bagyo pero sa Bicol at Luzon, no plan. Tama, ang galing. Maraming salamat kay Samsung Note 10. Maraming salamat sa pagdalo sa ating Quadcom ni Boy. Yan, yung mga nakikita nyo mga babayan, itong binabasa ko rito, ito po yung mga pinatawag ko sa Quadcom, no? Napadalan to ng subpoena. So wala po ako rito i-contempt kasi magaganda po ang mga sinasabi nila. Okay? Imagine nyo, nasa Quadcom tayo, di ba? Lupit ni Boy, no? May Quadcom na sarili. Ito yung mga pinatawag ko po pinadalan ko ng subpoena to, no? Di pa ba kumato si Tamba? Wala pa po. Baugs Ryan. Wala pa po. Ilang oras na. Ba't parang pinapanalangin mo na kumatos na agad? Kamaingay kasi baka marinig ng mga tanso. Magagalit sa atin yun. Ayan yun lang. Hoy, pero magpapainom ako!
Sinabi ko na, alam na ng mga yan, nanonood yung mga subscribers dito sa sa lugar namin sa bundok, magpapainom ako, magpapabili ako ng native na manok. Alright. So, nasan yung magpapainom dyan, ha? Yung magpainom ka na sa mga tropa mo dyan. Yung isang kasali sa hearing natin, ha? Sana tuluyan na condolence RIP. Madala nyo yung pera na ninakaw mo. Karma, dumating na ganyan ang mga magnanakaw. Pera ng taong bayan, pinaghirapan, sila ang mapasarap. Sabi ni Ma'am Edita Pasyente. Alright, maraming salamat po sa pagdalo dito sa ating Quadcom hearing. Paki-like naman tong video natin. Maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe sa atin. Pinutin nyo rin po yung notification para lagi kayong updated pag meron tayong mga hearing dito sa Quadcom ni Boy. Okay. Ito pa, dumalo rin si Michael Torreno. Dasal ko na mamatay na si Tamba. Matuluyan na. O yan. Yan naman ang ni Michael Torreno. Ayan, isa rin po sa pinatawag natin dito sa hearing sa Quadcom ni Boy. Maraming salamat sa pag-attend at yung iba dito hindi nakarating, no? Papadalang ko ulit kayo ng summon para susunod na hearing natin ay dumalo po kayo. Okay? Kailangan po ay tatlong hearing po yan na hindi kayo dumating. Ipapadampot ko na po kayo, ha? Meron akong mga sergeant arms dyan. Marami sila. So ito naman si Marlene Kagalitan. Uy, Kagalitan na pala to. Ma'am Marlene Kagalitan, maraming salamat po sa pagdalo dito sa ating Quadcom ni Boy. At nakadalo po kayo. Ang bilis ng karma ni Martin. Baka drama lang yon ni Martin kasi mahilig magdrama. Pamor, matutuluyan ka yan. Sinungaling ka kasi karma. Katuloy agad. Sabi ni kasali natin sa hearing si Ma'am Marlene Kagalitan. Alexander, no? Maraming salamat po. Parang ang gulo. Sabi naglabas na ng COA ang report na cleared na yung Office of the President diyan sa confidential na yan. Bakit di binabalita? Ito pa ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kasi nga po, yung mga live stream media, okay, may magalit. Ano po yan? Bayad dyan. Kaya sabi ko nga sa inyo. Kaya dito lang po kayo manonood kasi pag nalalaman po namin yan, kaming mga nagbabalita ng mga DDS na bawal ang fake news, sasabihin po namin sa inyo. Yung tinan nyo, wala nang nanonood sa mga live stream media. Mababa po ang mga views nila. Kasi po, kinakat-cut nila yung video, pinapalabas nila na kung ano-ano. Okay, marami na pong natauhan ng mga taong bayan. No? Okay, shout out kay Brian Anotado. Hindi titigilan, mahihirap pag hindi talaga tanggalin si Dan Barber. Si Barber naman to. Okay, good. Maraming salamat, Sir Brian. Jojo Ipanag, buhay pa. 50-50, sabi naman ni Eden Ray Cornetes. 50-50 ang buhay, critical. Sabi ng iba, nakarinig ng critical. Uy, sana matodas na. Master, tamboloslos, ipakain yan sa buhaya. Sabi ni Master, maraming salamat sa pag-attend sa Quadcom ni Boy. Thank you very much po. Palike ng video natin. Yung mga hindi pa nakasubscribe po, pasubscribe din. Pasubscribe po kay kumpare ko yan, si PH Update. Abangan nyo, pupunta rito yan sa lugar ko yan, si PH Update. Magbabakasyon dito yan. Roda Lagremas, maraming salamat sa pag-attend sa Quadcom ni Boy. Sobrang sarap ng buhay na atake dahil sobrang stress. Saan gagastusin yung ninakaw na pera sa taong bayan? Yan. Na-stress kasi ikaw ba naman kung napakarami mong pera, may stress ka man talaga. Yung sakto lang naman, yung mga magnanakaw diyan, no? Dapat kung sakto na yung magiging masaya na kayo sa buhay, itira nyo naman yung mga taong bayan. Hindi ba? Hindi nyo naman madadala sa hukay yan eh. Brian, sabi ni Sir Brian, putang inang Tamba na yan. Mamatay na yan. Yan, nagmura to. Last muna po yan Brian iko-contempt kita. Bawal po magmura dito. Nabasa ko to. Sekretary, pakilista may nagmura dito.
Okay, bigyan pa ng second chance tong si Sir Brian. Anotado. Okay? Penalty para for the contempt. Tingnan nyo kung mauulit pa to Okay, kasi nasa hearing po tayo Quadcom ni Boy to Sinasabi ko po sa inyo Jojo Nicolas, sana boss boy, na abolish na ang Kongreso para wala nang magnanakaw sa pera ng bayan. Yan po yung pinagpaplanuhan din po yan at ay talagang nangyayari din yan. At yung nasasagap nating balita kaya sobrang inaano nila ang Duterte kasi parang may neglect yata na na ibubukod ang Mindanao. Parang sa akin parang maganda rin kasi may nagsasabi bubukod ang Mindanao. Pero ewan ko kung sa inyo kung mas maganda bang maibukod, no? Kasi matagal na yan. Parang yan yata yung yan isa pa yan na issue. Sabi ni Inesita Indak, hindi tayo magtatagal sa mundong ito kaya nga gumawa tayo ng mabuti para sa kapwa. Yun. Okay, pakilista nga itong sekretaryo, pakilista nga itong si Eneticia Indak, no? Bigyan to ng bigas kasi napakaganda ng message niya dito sa ating Quadcom. Yan, galing. Romel Mahagod, maraming salamat po sa pagdalo sa ating Quadcom hearing ni Boy. Ayan, sana matuluyan na yang ang kasamaan may hahantungan. Sabi ni Romel. Oy, paring Romel, maraming salamat sa pagdalo sa ating Quadcom hearing Ayan, impeachment ituloy. Impeachment ituloy. Meron nakalusot dito Si Ki Sai Pierre. Secretary, pakilista to Meron tayong pwedeng impeach ito pag inulit pa niya Okay? Corazon Abela, maka-survive man si Tamba sigurado. Eng-eng na yan. Ngiwi. Ay! Corazon, bigyan to ng bigas si Corazon, Secretary, pakilista to, pakitawagan. Kasi maganda yung kanyang comment. Samsung Note na drama na ko na ba to? Nabasa ko na to. Sana matigok na agad. Sabi ni Diana Kendiagan. Okay, maraming salamat po sa pagdalo sa ating Quadcom hearing. Ma'am Diana susunod. Meron ka pang 3 hearing Atiran sa ating susunod na Quadcom. So sa lahat ng mga nabigyan diyan ng mga certificate of canvas. Hindi, certificate sa hearing natin Wag na wag kayo mawawala. Will Sam. Ayan, binabasa ko po lahat ng mga comment nyo para wala pa magtampo. Excuse me. Will Sam salot. Pag natuluyan si Tambaloslos, wag ipalibing, gawin na lang bagoong. Uy, grabe. Si Will Sam Salot. Ay, Secretary, pakitawagan ko si Will Sam Salot. Pakibigyan ng sardinas to. Kasi napakaganda ng kanyang sinabi. Ayan. Yung mga nakalista na, yung mga dito i-contempt bigyan mo pa ng isa. Okay, si Edgardo Romero hanggang ngayon ay alive ang King Ken sa si Kong Chua. Matindi ang bantay ng mga batang Quiapo at batang Divisoria at batang Binondo dyan Ay, salamat sa Sir Edgar Romero sa pag-attend dito sa ating Quadcom hearing ni Boy. Yan, marami pong sumusunod sa ating panuntunan. Meron lang pong iba lumamag na nabigyan ng parusa at ay malapit na sila makontempt, pero itong mga nandito ay sumusunod po sa batas, no? At ay magaganda po ang sinasabi nila. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Ito, June Villa Lamera. Kasi basahin ko po lahat kasi para alam niyo po kasi mas maganda kayo nagko-comment. Ako yung host, nababasa ko po kayo, 'di ba? Maganda rin at nababasa ko yung mga sinasabi. Pero hindi na po ako babalik sa una kasi baka may nag-comment pa. Pataas na kasi 'to. Okay, tapos matatapos na po itong ating Quadcom hearing ni Boy. Ito. The Congress now is limbo. They don't know what to do. Yun. So alam nyo na si limbo daw. They don't want know to do. English yun bigyan ng bigas to kasi nag-English. Secretary, pakibigyan to Okay.
Si Kenneth. Oy, maraming salamat kay Kenneth sa pagdalo at natanggap mo yung subpina na nakarating ka dito sa ating Quadcom ni Boy. At ay maraming salamat. Meron ka pang 2 hearing para maka-attend dito sa ating Quadcom ni Boy. Wag ka mawawala. Tan ang nangyari sa Tan ang nangyari sa mga Hudas. Tan, ba't naging Tan? Secretary, paki-ano nga to? Parang hindi nagsasabi ng totoo to kasi kulang yung sinasabi niya. Pakilista mo to. Ano to ha? Paki-ano sa contempt. Kasi bawal magsinungaling dito ha. Dapat dagdagan mo yung sinabi mo, ulitin mo. Kaso baka hindi ko na mabasa kasi Tan ang nangyari sa mga Judas o Judas o sabi niya. Pero kulang hindi Tan lang eh. Si Mr. Tan. Kenneth ha, meron ka ng penalty. Magkaisa na po tayo mga kababayan para magtulungan. Tulong tayo para kulamin natin si Tamba at mga kasamahan niya. Sabi ni June Gutierrez. Oy, maraming salamat sa pagdalo, June Gutierrez, at natanggap mo yung subpina ko at nakarating ka dito sa Quadcom ni Boy Sardinas. At bibigyan ka ng sekretary ko ng bigas. Napakaganda ng sinabi mo. Ang sabi niya, magkaisa po tayo mga kababayan para magtulong-tulong tayo para kulamin natin si Tamba at mga kasamahan niya. Ang lupit. Okay, Secretary ha, paki-contact to si John Gutierrez at napakagandang sinabi dito sa ating Quadcom ni Boy. At isa to sa mga hinahanap at yung mga hindi nakakasunod sa mga patakaran dito sa Quadcom ni Boy ha, nakalista po dito yung mga nagsabi ng mga kulang-kulang na mga salita ay po yan, pagsasabi po ng hindi totoo, okay? Maaari po kayo mag-contempt dito ha. Susunod, pag umattend po kayo sa hearing, ay ayusin nyo po ang inyong mga sinasabi. Okay? Kung ayaw nyo po mako-contempt at yung mga papadalan ko pa ng mga subpina dyan, maaari pong mamaya o bukas, darating po, di-deliver po ng JNT Shopee. Okay. So, basahin ko kasi baka magtampo yung iba. Malapit na to. Ang dami palang mga comment. Ang dami pala. Okay, siyempre basahin natin kasi nag-comment po kayo para naman ay marinig nyo po yung pangalan nyo. Kaya huwag kayong umaalis kasi binabasa ko yung pangalan nyo. Kasi malam nyo, makontempt kayo kasi pag umalis po kayo dito sa ating hearing at nabasa ko po ang comment nyo na mali at hindi tama at nagsisinungaling po kayo mga nandito sa Quadcom hearing ni Boy, ay papadalan ko po kayo ng warrant of arrest. Okay? Warrant of arrest ka agad dyan. Kaya huwag kayong umalis. Sabi ni Rico Kagalawan. Mabuti kung ganon ang nangyari kay Tamba. Dahil sa kanyang ginawang kabulastugan, paggamit sa pera ng bayan, dumating ang karma kung totoo yan. Ayan, sabi ni Rico Kagalawan. Maraming salamat parang Rico sa pag-attend dito sa Quadcom ni Boy. Meron ka pang 2 hearing susunod, dapat hindi ka mag-absent. Willie Montecalvo, dalhin niya pera sa kabilang buhay para ipamili niya doon ng luxury car at lahat ng gusto niya kasama si Lucifer. Ang galing. Ang galing nito si Willie Montecalvo. Sekretary, pakilista to baka bigyan ng bigas to sa Kasardinas. Kasi yung mga nagsasabi ho ng totoo dito sa ating hearing, tulad ng mga ganitong mga comment, no? At kumpleto, kasi bawal po kasi dito magsinungaling mga kababayan. Kaya po ay itong nababasa ko na mga gandang comment ay may libreng bigas kay Boy Sardinas dito po sa Quadcom ni Boy, ha? Ulitin natin kasi napakaganda po ng sinabi ni Willie Montecalvo. Okay. Dalhin niya pera sa kabilang buhay para ipamili niya doon ng luxury car at lahat ng gusto niya kasama si Lucifer. Ang lupit. Galing. Ma'am Maria Luisa Manahoba, Solid Duterte, Macau. Done. Alright. Maraming salamat, Ma'am Maria. Meron ka pang 2 hearing na kailangang atiran. Kasi 3 naman yung natanggap mo na hearing dyan na papel, no? Permado, nandito dumating sa opisina ko. Kailangan nandito po susunod na hearing. Okay. Dami pala dito. Ma'am Rena Aquino, politika nangyari kay Vice President Sara. Maraming salamat Ma'am Rena sa pagdalo sa ating Quadcom hearing ni Boy. Talagang God knows who was committed sin.
Oh, galing English to. Bigyan mo to ng bigas to si Sir Jerry Arabis. Samsung not ano ko na to? Mary, gumawa lang ng kabutihan. Ay, nabasa ko na to. Hindi pa. Baka magtampo to kasi lahat po ng binabasa ko rito mga kababayan, napadalang ko po to ng mga subpina kaya binabasa ko kasi baka mayroon pong maling nasabi to. Pwede ko po silang ipa-contempt, ha? Okay. Mary Flor Espiritu, gumawa na lang ng kabutihan. Okay, simple lang sinabi niya. Good, ayaw niya magsinungaling. Baka daw makontempt si Ma'am Mary. Okay, si Jocelyn Vasquez, tigbak na. Okay. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn, sa pagdalo sa Quadcom ni Boy. Gusto kasi ng member Tronges, lalo na NPA Castro, malaman sino o ano ang exact anti-commissionism. Okay. Hindi ko masyadong naintindihan itong sinabi niya. Sekretary, paki-clear to Sa contempt. Nancy, yes, mga kakasabwat lang yan, pati si Bangag Marcos. Ayan. Ma'am Nancy, yes, maraming salamat sa pagdalo sa ating Quadcom hearing ni Boy. Sa mga hindi pa nakalike dyan, mag-like po kayo. Kung ayaw nyo, padalang ko kayong subpina para mapunta kayo rito sa ating hearing. Okay. Mag-like na po kayo. At lahat po na nagko-comment po kasi dito mga kababayan, kaya kung bakit napakarami ho nila, sila po ang pinatawag ko sa Quadcom hearing ni Boy. Okay. Kapagod pala magbasa marami. I wish Tamboloslos IRP soon. Sabi ni Ma'am Diana Quindiangan. Okay. Sekretary, pakilista mo nga 'tong si Ma'am Diana kasi napakaganda po ng sinabi niya. Okay, sekretary ha. Yan, kasi namimili kasi ako ng mga magagandang sinasabi ng mga kasama dito sa Quadcom hearing ni Boy. Kaya kailangan natin basahin. Mary Flor Espiritu, kung sa akala nyo forever tayo sa mundo, lahat tayo may kamatayan. Sabi ni Ma'am Mary Flor Espiritu. Oy, magandang sinabi nyo. Ma'am Mary, maraming salamat po at meron kayong matatanggap na bigas at sardinas. Sekretary, pakilista mo to kasi ang ganda ng sinabi nito. Okay. Andahin pa ba? Ferdinand Garcia, kung totoo sana gumaling pero hindi kaya drama lang para maawa tao, just saying lang po. Okay, maraming salamat Sir Ferdinand Garcia sa pagdalo dito sa ating Quadcom ni Boy. Meron ka pang dalawang hearing na umattend, kailangan nandito po kayo sa hearing susunod at mag-comment kayo at kailangan po sumusunod po kayo sa ating palatuntunan kasi tulad po din kanina may nagmura at hindi tama yung spelling at kulang spelling, nakaano po sila sa contempt. Pinagbigyan pa po natin kaya hindi pa sila mako-contempt ngayon. Susunod yung mga nandito sa hearing. Okay, nasa hearing po tayo ngayon Ang palit nyo Naku, dami. Kung totoo sana, ano ko na to. Jude Sales, maliwanag pa sa buwan ang kinurap niya. Jude Sales, maraming salamat sa pag-attend sa Quadcom hearing ni Boy. At meron kang bigas kasi napakaganda ng sinabi mo at kumpleto at hindi ka nagsisinungaling. Okay. Gusto mo yan, Boy, Ang dami mo palang babasahin, Ang dami ko palang pinadala ng nasumon, Ang dami nyo palang may kaso sa akin, Sioni Aguilar, drama lang yan, panahon pa ni Gloria. Arroyo ganyan style pag may ginagawang kasalanan sa mamayang Pilipino. Sioni Aguilar, maraming salamat sa pagdalo dito sa ating Quadcom hearing na Boy. Meron ka pang dalawa Meron ka pang dalawang hearing para umattend dito susunod. Maganda yung sinabi mo, meron kang bigas at sardinas sa akin. At maganda sinabi mo, hindi nagsisinungaling. Kaya malayo ka sa contempt na nangyayari dito sa ating hearing. Okay. Jimmy Escoto. Ayan, tinan mo, hindi talaga sila umaalis. Nanonood pa rin sila kasi gusto nilang mabasa yung kanilang comment kasi baka ma-contempt sila. Maganda pala itong ganitong content natin. Mababasahin ko inyong mga comment kasi nandito tayo sa Quadcom hearing na Boy. Okay, galing. Sino pa dito? Ito si William Mape. Na ba't kaya nakahide itong kanyang
comment. Dapat itong si Chua, pugutan ng ulo yan. Ikaw, Chua, once mapunta ka ng Mindanao, hindi ka na makauwi ng buhay. Pero sa YouTube, medyo show or hide, no? Pero sa akin, sa narinig natin, dapat itong si Chua, pugutan ng ulo. Yan, ikaw, Chua, once mapunta ka ng Mindanao, hindi ka na makakauwi ng buhay. Sekretary, pakibigyan to ng bigas sa kasardinas. Maganda to, hindi siya nagsisinungaling. Ang galing. Salamat, Sir William, meron ka pang 2 hearing. Susunod. Sir Jimmy Iskoto, dapat matuluyan na karma yung hari ng buhaya. Lupet. Okay, maraming salamat po sa napakagandang comment nyo, no? Sir Jimmy. Ayan, malayo po kayo sa contempt kung ganito po mga sinasabi nyo, hindi kayo nagsisinungaling. God's words of wisdom, may kontra join puwersa na didemolish si Sara, pinagpipirma sila, join force Ted Pailon at Maharlika ng balita na. Wala po, wala. Kakatapos lang ng ating fake news yung mga sinasabi nyo po na yan. May kontra join puwersa na didemolish si Sara, pinapipirma sila, join force Ted Pailon at Maharlika, nagbalita na. Ano to? Fake news. Contempt to, ha? Secretary, paki-contempt. Paki-contempt to, ha? Mga Sergeant at Arms, paki-contempt itong si God Words of Wisdom. Oo. Nagsisinungaling to kasi kakatapos lang ng ating pinag-usapan na tayo ay nagbabasa ng mga kasali sa Quadcom hearing. May nabasa tayo dito, no? May nabasa tayo dito na maling impormasyon at ito ay kasinungalingan. Contempt for Contempt, Sergeant at Arms, pakidampot po ito. Wisdom, words of wisdom. Mali, meron tayo na contempt ngayong isang araw, God's words of wisdom. Yan. Nag-iisang contempt natin to kaya binabasa ko mga kababayan. Ito, hindi to magandang sinabi niya. Sinungaling. Kasi kakatapos lang ng ating hearing, hindi niya napanood. Okay, mali ito. Meron tayong na contempt ngayon, isa nga. Okay, basahin ko pa dito. Okay. Nangiwi din kasi bakit kaya? Ngiwi din kasi bakit kaya? Alexander Agtarap. O yan. Maraming salamat, Sir Alex, ha. Si Sir Alex, medyo umiiwas sa contempt, kaya maliit lang at maiksi lang yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Lupit, no? Itong si Wisdom Gods, ang haba ng sinabi, na contempt po kayo. May isa pa po kayong pagkakataon, Wisdom, pag lumabas po kayo sa pagka-contempt, matapos ang contempt nyo, pwede pa kayong bumalik or pwede pa kayong mag-apila. Ha? Wisdom. Wisdom, ha? Enesita Indak, ay salamat, hindi nagtatagal na karma din. Yun. Maraming salamat, Enesita Indak. Maraming salamat po sa pagdalo dito sa ating Quadcom hearing ni Boy. Meron ka pang 2, ha? Lahat po ng mga nandito ngayon na bago, meron pa po kayong 2 hearing para umattend sa ating Quadcom hearing at ayusin nyo po ang inyong mga sinasabi kasi meron po ditong contempt na nangyayari at meron din po ditong libreng bigas at sardinas. Pag magaganda po ang sinasabi nyo, tulad po ng narinig nyo, yung mga nagustuhan ko ng mga sinasabi. Pero meron po tayo na contempt ngayon, mga babayan, ha? Si God Words of Wisdom, kasi mali at nagsisinungaling po ito. Contempt po ito at padamputin po siya ng mga Sergeant at Arms. Darating po sa kanilang bahay ngayong araw. Okay? Ha? Nick Pons, sana totoo na hospital si Tamba. Totoo yan, kababayan. Nick Pons, maraming salamat po sa pagdalo, ha, sa ating Quadcom hearing. Sa lahat ng mga nanonood po ngayon, sino pa hindi pa nakapag-like at hindi pa sila umaalis, kasi yung mga nag-comment po dito ay binabasa natin. Okay, kasi meron po ritong contempt, pwedeng mabigyan ka ng bigas at sardinas kung mga gandang sinasabi. Okay. Si Christine Santos. Ito pa andito ba si Christine Santos? Maraming salamat po sa pag-attend sa ating Quadcom hearing na Boy. At ito ang sinabi niya, tignan natin kung makukontempt ba to. Di sila kasi naniniwala na may karma. Romualdez, daming naghihirap ng dahil sa'yo. Right.
Ang galing. Ma'am Christine Santos, meron kang sardinas sa bigas. At yan, napakaganda po ng sinabi mo dito sa ating Quadcom ni Boy. Ang galing. Maganda, maganda. At inuulit ko, Ma'am Christine Santos, meron ka pang 2 hearing para umattend dito sa ating Quadcom hearing. Susunod na ating paghaharap. Kasi ang ganda, di sila kasi naniniwala na may karma. Romualdez dumating. Ang daming naghihirap ng dahil sa'yo. Yan. Ang galing, ha? Maraming salamat, Jude Sales. Dapat ang suportahan natin mga Pilipino, ituloy ang impeachment para matanggal na ang demonyo sa gobyerno, para hindi nahawaan ang mga senador sa gobyerno. Secretary, another contempt. Si Jude Sales, paki-content to sa Red Arms, paki-puntahan sa bahay nila ngayong araw. Okay, kasi meron tayo dito sisinungaling at ay gusto ipa-contempt, pa-impeach, no? Pa-impeach si Vice President. So meron tayong pangalawa. Pakilista, Secretary. Ito, paki-content to sa Red Arms. Paki-diretso sa bahay ito, Si Judge Sales. Judge Sales. Sales pala, Sales. Yan. Dapat ang suportahan natin mga Pilipino, ituloy ang impeachment para matanggal na ang mga demonyo sa gobyerno para hindi mahawaan ng mga senador sa gobyerno. Okay, another contempt to. Nakakadalawang contempt na tayo mga babayan, 2. Okay, yes. Samira, yes. Okay. Maganda yung sinabi nito, Samira. Daynas o Orebs ba tawag niya? Iwas contempt to. Yeah lang siya ng yeah. Okay, Corazon. Sige, tuloy nyo. Ang dami pang salita ng magkaalaman na. Corazon Abela. Okay, matapang tong si Corazon Abela. Pero iwas contempt to. Hindi to kino-contempt yung mga ganito lang. 2 lang na contempt natin mga babayan, no? Kumamatay si Tambaloslos, akin na yung hita niya. Kainin ko yan, matabayan. Lupit nito Sino ba to? Si Albert Banlasan. Sekretary, pakibigyan ng sardinas to. Ganda na sinabi. Yun, natapos na. Isa na lang. Mahirap pala mag-hearing, no? Tapos wala akong kapartner na ako na ang host, ako pa ang nag-hearing, ako pa ang nagko-contempt. Aba, ang lupit, no? Okay, last for the last. Yung mga nag-comment pa sa baba, hindi ko na pa mababasa kasi nag-umpisa ako sa baba. Yung mga nag-ulit na lang siguro or yung mga nag-comment pa na nabigyan pa ng mga subpoena, susunod na hearing, kailangan dumalo kayo. Kasi late kayong dumating, ibig sabihin nun, absent kayo sa ating hearing. Ito, si Ria Singson. Ang taong magnanakaw at sinungaling ay habang buhay na magnanakaw at magsisinungaling. Kaya matagal mamatay ito. Okay. So maganda rin. May sardinas ka, Ma'am Rhea Singson sa iyong sinabi. Okay. So Ma'am Rhea, meron ka pang 2 hearing para umattend sa ating hearing susunod. Kaya pagka nakakita nyo na bumating-ting na yung ating live, kailangan na-attend po kayo sa ating hearing at sa mga nandito ngayon, kailangan mag-comment kayo kasi nakabilang yan sa sekretary natin. At kung hindi kayo makatapos ng ating mga hearing dito, ay maaari po kayong makulong. Okay? Panghabang buhay na kulong po yan. Gusto mo pala yan, boy. Meron ka pang pa-quadcom. Ang dami natin binasa. Pero masaya, no? Masaya mga babayan. At ay nag-stay kayo dyan. Gusto nyo palang nababasa ang inyong mga comment. Para masaya kasi ako din pag ako nanonood sa isang vlogger. Tapos kahit sobrang dami ng comment, tapos babasahin niya yung comment ko. 'Di ba masaya? Okay, gusto niyo pala yun Susunod ganun na lang kaya susunod nating live, mag-comment po kayo doon at babasahin natin. 2 po ang na-contempt natin ngayon. So tuloy-tuloy yung ating Quadcom hearing ni Boy. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-like diyan, mag-like na kayo, mag-subscribe na kayo at sa ulitin. See you on my next Quadcom hearing ni Boy. Maraming salamat po. God bless and every day. See you next time. Bye-bye.